Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe, mapupunta na nga kaya ito sa Pilipinas? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Ito na nga, grabe. Grabe na talaga ang kaguluhan sa Miss Universe, no? To the highest level. After ng coronation na naganap nga dito sa Bangkok, Thailand, ay sunod-sunod na ang mga eksena dito sa Miss Universe. Nagsimula ito nang si Kun An ay nawala sa eksena. Pangalawa, ito naman si Raul at saka si Mr. Nawat, nagkaroon ng alitan. And then after, naging okay sila. Tapos, ito na nga. After nung coronation night, grabe na ang intriga sa Miss Universe dahil hindi nila gusto ang nanalong Miss Universe na si Miss Mexico na si Fatima Bush. And then, ayun, after nun, sinasabi na wala na daw kay Raul ang Miss Universe dahil may problema din. Tapos hindi na matutuloy ang Miss Universe sa Puerto Rico. So yan na yung mga gumugulo sa atin lahat dito ngayon sa Miss Universe. Ganito ba talaga kagrabe ang nangyayari ngayon sa Miss Universe? Yes. Grabe na. And then, ito na nga, kahapon may nabasa ako na immediately daw, ibabalik na daw ang Miss Universe sa New York. Ayun yung unang-unang actions na mangyayari na asikaso ngayon dito sa organization ng Miss Universe. At nagsalita nga si Mr. Raul na ililipat na nga sa New York o ibabalik na sa New York uli ang Miss Universe. Kasi nga naman, taga doon nga naman talaga ang Miss Universe sa Amerika. Bakit kasi napunta sa Thailand, napunta sa Mexico. So ngayon, ayun na, doon na talaga mag-i-stay ang Miss Universe sa New York. Ako naman, para sa akin, pabor yun. Okay yun. Kasi parang feeling ko, yun yung dapat. So, magandang action siya na panimula para sa susunod na taon na maibalik na ang Miss Universe sa New York. Di ba lahat naman tayo gusto natin yun, ganun na mangyari. Dapat yung nananalo Miss Universe after niyang manalo sa bansa kung saan siya lumaban, diretso siya sa New York, hindi diretso sa Mexico. Di ba? So, yun. So, nung una, ang gulo-gulo niyan kasi parang inaalam nga natin saan ba mag-i-stay ang Miss Universe, dito ba sa Thailand o doon ba sa Mexico. Yung nawala na si Kun An, parang okay, malinaw sa Mexico mag-i-stay. Pero ngayon hindi na siya sa Mexico, sa New York na siya. So yan, so nakakaloka kasi. So next is si Fatima Bush pa ba ang Miss Universe? Oo naman, wala namang problema na parang sinasabi na tatanggalin na si Fatima. So, mananatili pa rin. So, siguro kailangan lang mag-ingat neto ni Fatima kung sakaling babalik na sa New York ang Miss Universe. So, kailangan gawin niya yung duty responsibility niya. Tapos, kailangan siguro wag siyang maghinarte, yung mga tipong ganon. So, basta lahat ng kailangan niyang gawin ay dapat niyang gawin. Parang bilang Miss Universe para hindi ma-dethrone. Ganon. Kasi madali lang ma-dethrone kapag ginusto, di ba? So, ito naman yung pumutok na balita kanina. Chavit Singson gustong bilhin ang Miss Universe. Ayun. Nung una, naririnig natin kay Mr. Chavit na hindi siya interesado sa Miss Universe kasi nga after all nga, di ba, hindi pa nababalik sa kanya yung kinita ng yung kumbaga parang yung pinuhunan niya doon sa Miss Universe, yung ginanap noon sa Philippines. Pero, ayan na nga, ngayon medyo may mga pumuputok na balita sa social media na sinasabi na interesado na siya uling bilhin. Pero hindi siya ang mamamalakad, yung anak niya. So ngayon, ito ay under na usapan pa. Hindi pa naman na kumbaga parang hindi pa klaro, hindi pa naman confirm na yes, nabili niya na. So, meron pa silang meeting. Pupunta daw sa susunod na buwan ang
organization ng Miss Universe sa Pilipinas para pag-usapan to. And then, kung siguro kung ibebenta talaga nila, siguro, ayun, kukuha ng share or kukunin niya lahat, mga ganon, para siguro siya na yung may-ari ng Miss Universe. So, syempre, lahat tayo natuwa. Kasi medyo parang, okay, so maganda kung kay Mr. Chavit na mapupunta ang Miss Universe, di ba? Kasi syempre, Philippines-based to, and then plus, hindi ko lang alam na kung ano ba ang plano ni Mr. Chavit, kung mag-stay ba sa New York, kung sila na ba talaga ang magpapatakbo. Parang pili ko better kasi I think mababalik sa dating sistema yung Miss Universe. Pero hindi lang si Mr. Chavit ang may interest sa Miss Universe, ha? Kasi kahit ang Thailand, interesado din sila. Kasi di ba may mga negosyante dito na willing din bilhin 100% ang Miss Universe. And then plano nila na parang babaguhin nila overall talaga yung system dito sa Miss Universe. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko na mabili to ni Mr. Chavit. Kasi kung si Mr. Chavit ang makakabili ng Miss Universe, alam mo yon na parang may iiwas. Ewan ko ba, hindi naman sa pag-aano, I love Thailand, I love yung mga tao dito. Pero parang na-trauma ako yung naging may-ari si Kun An ng Miss Universe. Na parang, ang tingin ko parang, ano ba nangyari sa Miss Universe? Parang nagulo, ganon, di ba? So yun yung dating sa akin. Hindi naman ko sinasabi na si Kun An na hindi maganda ang pamamalakad. Pero parang nagsimula lahat ng mapunta ito sa Thailand base, di ba? So, ayun lang. Oo. So, yun lang yung sasabihin ko. Pero looking forward ako na sana nga mabili to ni Mr. Chavit and ayun. So, syempre, happy tayo. At minsan yan ang nagawa to noon and I think kaya niya uling gawin to. So, kapag si Mr. Chavit na ba ang namamahala ng Miss Universe, possible daw ba na mabalik sila Miss Paula Shugart? I think so. I think pwedeng mabalik sila bilang namamahala or guidance ng bagong Miss Universe organization, yung mga tipong ganon. So ako parang feeling ko much better. Much better na ganoon yung mangyari. And then yan. So mas maganda na rin uma-actions ngayon si Mr. Chavit dahil nakaka-interest, di ba? And then ayun, so syempre mahal natin ang Miss Universe. Ayaw natin talaga tong mapunta kung saan lang. Pero kung mahahawakan nga to nila Mr. Chavit at mapapahalagaan ng bonggang-bongga, di mas bongga yan, di ba? So ako para sa akin okay yan. So, magiging fair yung labanan. Magiging fair yung laban ng Pilipinas, laban ng ibang bansa, laban ng lahat. Hindi naman kasi si Mr. Chavit na katulad ng ibang organization na parang, gusto ko ganito manalo. Diba yung sa Pilipinas nga, ang nanalo ay si France, diba, nabigyan ng chance na talagang magkaroon uli ng corona kay si France dahil nagwagi silang Miss Universe sa Manila, di ba? So, ibig sabihin, magiging fair talaga. And then, ayun, looking forward ako sa mga susunod pa nilang actions. Di ba? So, maganda yan. Magandang balita yan para sa atin lahat. So, interesting. Sabi ganun kanina, ay sana mabili ni Mr. Chavit para El Tocuyo daw sa Indonesia. Oy guys, interesado din si Ivan bilhin ang share ng Miss Universe. At hindi lang syempre si Ivan, may mga taga-Thailand din talaga na gusto din kumuha. And then plus, gusto din kunin ito ni Mr. Arnold. Di ba? So, ayun. So, si Mr. Arnold kasi, di ba, naging vocal na gusto niyang bilhin ang Miss Universe. Gusto niyang hawakan kung nagawa daw ng Thailand, kaya din naman daw to ng Pilipinas. So, hindi ko lang alam kung sila na nga to, si Mr. Chavit at saka si Mr. Arnold ang magto-together. Pero, kung sila ang magiging together, paano ang Miss Universe Philippines? Di ba? So, mapupunta din ba to sa kamay ni Mr. Arnold? Or paano ba? Si Mama J ba ang isa sa magiging mamamahala sa Miss Universe? Mga tipong ganun So, marami kang mga question ngayon kung sakaling sa kanila to. Pero umaasa ako na magiging maayos ang magiging deal ng Pilipinas sa susunod na buwan dito nga sa pinag-uusapan na Miss Universe sa pagkuha ni Mr. Chavit. But tingnan natin yan in the future, na? And then, ayun, so possible ba na maganap ang Miss Universe sa Pilipinas?
parang feeling ko possible din. Oo. So, kung hindi ito matutuloy sa Puerto Rico, pwede din sa Pilipinas na maging Miss Universe sa susunod na taon. Interesting yan, di ba? So, yun. So, basta malalaman natin ang lahat ng detalye kapag meron ng klaro at maayos na desisyon ang Miss Universe organization. So, yun. So, ako nga parang feeling ko nga pwede din naman magsanin puwersa ang Philippines and Thailand eh. Kasi di ba interesado naman sila. So, pwede namang magsanin puwersa yan para sa pamamahala ng Miss Universe. And then, ayun, sa New York pa din ang base, di ba? So, yon. So, tinatanong nga, paano pag nabili ito ng Pilipinas? Sa Pilipinas ba magiging base ang Miss Universe? Parang feeling ko hindi. Kasi mananatili siya dun sa, sa tawag dito, mananatili siya doon sa New York. Oo. Saka hindi ko din alam kung ano ba ang interest ni Mr. Chavit. Kung ito ba ay gusto niya bang bilhin na talaga or gusto niya lang mag-manage para sa sa isang taon, di ba? Yung katulad ng Miss Universe noon or katulad ng ginawa ng Thailand nung nakaraang taon na sila ang nag-franchise. So yon. So ganun lang ba? So hindi natin alam. Pero kung ganun nga, di bongga yan. Kung planong gawin ang Miss Universe sa Pilipinas sa susunod na taon, ay bongga din yan. So bahala na. Alamin na lang natin kung ano ang mga mangyayari. But for now, sabi ng ganon, interesado si Mr. Chavit na kunin ang Miss Universe. Kung ganitong balita, so alamin natin yan sa susunod na taon, di ba? But ako, magiging happy ako kung makukuha to ni Mr. Chavit. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.